paksa po na ating pag-aaralan ay pinamagatang The Mission of the Church. Kapag sinabing misyon, mga kapatid, ito po ay bagay na kung saan ay dapat maisakatuparan. Pag sinabing misyon, mga kapatid, ito po ay bagay na kailangan na wag pong i-delay, wag pong, alam niyo, hindi pong tinatamad kang gawin, hindi po ganun, mga kapatid. Kapag sinabing misyon, ito po ay dapat na ma-accomplish as soon as possible. At sa oras na ito, sa unang pong pagbasa, ay mangyari po ay basahin po natin ang Mark chapter 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Maliwanag po na sinasabi po ng Biblia at ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Inuutusan niya po ang kanyang mga alagad. Ito po ay panahon na kung saan si Jesus po ay bumangon na magmuli sa mga patay. Ito po yung after 3 days na pagkamatay niya, siya po ay nabuhay. No? At sa kanyang pagkabuhay, mga kapatid, kanyang iniutos sa kanyang mga alagad na magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So manimanag, mga kapatid, na ang mission ng church, okay? Ang mission po natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon ay may pangaral ang ebanghelyo. Ngayon po, ang kausap niya po dito ay ang mga alagad, hindi po ba? Ngunit, siyempre, sa tagal ng panahon, lumipas ang maraming mga taon, patay na po sila. So, sino po ang magtutuloy? So, ang magtutuloy po, mga kapatid, ay ang mga na-produce na tinatawag na mga worker. Yung mga manggagawa. Kaya nga po, mga kapatid, kung babasahin din natin ang isinulat ni Mateo, dito sa Matthew chapter 28, verse 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Number 20, at ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So unang-una po na makikita po natin dyan, sinabi ng Panginoon, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sino po ulit ang inutusan, mga kapatid? Ang mga apostol. So meron po silang utos, no, na narinig mula sa ating Panginoon na kailangan po nilang maisagawa. Okay? Ito po yung utos. Ang misyon po nila, mga kapatid. Ano daw po ang misyon, mga kapatid? Gawing alagad ang lahat ng ano po? Mga bansa. Okay? Magsiyaon kayo. Okay? At ipangaral ang ebanghelyo. Gawin ninyong lahat ng mga alagad ang mga bansa. Ngayon po, mga kapatid, sila po ay patay na. Okay? Pansinin niyo po yung word na gawin ninyong alagad. Nakita niyo, mga kapatid? Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. So sa kanila pong pangangaral, mga kapatid, may mga sumampalataya, may mga naniwala. At yung mga naniwala na yun, mga kapatid, sila po ay naging bunga ng pangangaral ng mga apostol na kung saan sila po ay naging mga alagad. Kung paano po naging alagad ang mga apostol, nakapag-produce din po sila ng mga alagad. At sa paglipas po ng panahon, siyempre, namatay sila, mamamatay talaga. Hanggang sa ating pong panahon, ang Pilipinas po ba ay isang bansa? Amen. Bansa po ang Pilipinas. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. So inabot po tayo dito sa ating bansa at narito po, narinig po natin ang aral ng ating Panginoong Jesucristo at kami rin po ay bunga
ng mga tao po na nangaral po sa amin. No? Yung mga pastor po natin, kami po ay nakapakinig sa kanila, tinuruan din nila kami na sumunod at maging alagad sa ating Panginoong Jesucristo. At narito po kami po ay isa sa mga na-produce ng ating mga pastor na walang humpay po sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. At bilang kami po ay katuwang po nila sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, kami po ay naging worker at ngayon po ay tumatrabaho rin ng pangangaral ng salita ng Diyos. At narito, marami rin po sumampalataya sa inyo. Marami pong sumampalataya at nabautismuhan. At itong nakaraan linggo lamang po, tayo po ay nakapagbautismo ng 3. No, nung linggo at nung Sabado, may isa po tayong nabautismuhan. So ngayon, naitutuloy po ba ang misyon? Naitutuloy po mga kapatid. No? Sa pamamagitan po namin ng mga worker ngayon, ay tinutuloy po namin ang iniuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po mga kapatid, ngayon kayo po ay nakapakinig ng aral po ng ating Panginoon. Ang bawat isa po sa atin, hindi po tayo tinawag at niligtas para maupo lang. Yan po, tatandaan niyo po mga kapatid. Dahil ang utos po, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. At ngayon po, sa mga bago na nabaptize, mga kapatid na kung saan ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kayo din po ay inaasahan. Hindi lamang po kami, hindi lamang po ang ating mga pastor, lahat po tayo ay kabahagi sa misyon na ito. Na tayo po mga kapatid ay maging bahagi sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. At ano pong sabi? Inyong silang bautismuhan. Amen. Okay? Magiging ganap lang ang pagiging alagad mo kung ikaw po ay mababautismuhan. No? At ang sabi diyan, pagkabautismo, ituro sa mga tao na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ni Kristo. Mga kapatid, meron po tayong masabi natin aralin o sa wika pa ng school assignment. Bawat isa po sa atin ay kailangan pong tumupad. Meron pong turo si Kristo. Sabi, ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko. Kaya nga po kami mga kapatid bilang mga worker o lingkod ng ating Panginoon, sa abot ng aming makakaya ay itinuturo po namin sa inyo ang mga bagay na dapat po ninyong matutunan base po sa utos ng ating Panginoon. Amen. At ang sabi po dyan sa hulihan, kung tayo po ay hahayo at ipapangaral po ang Ebanghelyo, ang sabi dyan mga kapatid, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So meron po palang assurance. Meron pong katiyakan o kasiguraduhan na kapag ikaw po ay nakapagsisi ng iyong kasalanan, nabautismuhan ka at naging alagad ka, naging ganap na alagad ka ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So bawat isa po sa atin ay sinasamahan ng Diyos. At habang sinasamahan tayo ng Panginoon mga kapatid, marapat lamang na atin pong gawin at tuparin kung ano man po ang iniuutos ng Panginoon. At isa po sa utos ng Panginoon ay ipangaral po ang Ebanghelyo. Ibig sabihin ng Ebanghelyo mga kapatid sa mababaw na Tagalog, mabuting balita. At ang mabuting balita, si Kristo po ay namatay, nilibing, at muling nabuhay. Yun po ang good news mga kapatid, na si Kristo ay namatay, nilibing, at muling nabuhay sa mga patay. Ngayon po mga kapatid, we are responsible sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo. Kaya kasabi ko mga kapatid, kung ikaw po ay magaling magkwento, magaling ka sa mga kaibigan mo, magkwento mga kapatid, gamitin mo yung
talento mo na yan para ipangaral po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po mga kapatid, ano po ulit ang misyon nating lahat kabuuan? Mangaral. Ipangaral ang Ebanghelyo. Kanino ipapangaral mga kapatid? Sa buong bansa. Sa lahat ng bawat bansa. Siyempre, una dyan, kaibigan mo na alanganin naman pupunta ka sa Korea, nandiyan dyan yung kapitbahay mo, hindi ka pa nakakapangaral. Di ba, uunahin mo lahat ng malapit sa iyo. So, kailangan po mga kapatid, ipangaral mo. Paano mo ipapangaral? Ikwento mo sa kanya na merong mangyayari sa atin kapag hindi tayo nagbago at ang pagiging makasalanan ay mapunta tayo sa impyerno. Kumbaga mga basic na mga bagay, ipaalam mo sa tao na ang kaligtasan lamang ay makakamit sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, pagsisisi sa ating kasalanan at pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus. At pagkatapos noon, ang sabi, sumunod tayo sa lahat ng utos po ng ating Panginoong Jesus. Nang sa ganon, tayo po ay makasigurado na tayo po ay may kaligtasan po. Ngayon po, habang tayo po, gaya po ninyo, no? Nasa proseso po ang iba sa inyo ng pakikinig. Nakuha ninyo mga kapatid? Kasi yung mga bagong bautismo, bagong nag-decide na lingkod sa ating Panginoon, hindi mo naman yan maaasahan agad na mga ngaral yan eh. Hindi pa. So, kailangan po muna silang turuan. Kaya po sabi ng Biblia, ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng pinag-uutos ko. So, matapos namin ituro sa inyo ang lahat na dapat po ninyong marinig at malaman, ngayong ito ay nalaman ninyo. Gaya nito, itinuturo sa inyo na dapat po kayong magbahagi ng Ebanghelyo. So, natutunan mo. So, kailangan mo siyang i-apply. So, kaya meron tayong tinatawag na mga Bible study at gawain. Doon po kasi tinuturo ang mga bagay na dapat po nating matutunan. At kapag natutunan po natin, inaasahan ng Diyos na tayo po ay gaganap o i-apply po natin ang anuman pong ating narinig. Ngayon po, dahil mga bago po ang marami sa atin, kayo po yung tinatawag na newly produced worker. So, yun po mga kapatid, na-produce, may bago mga kapatid. So, dahil na-produce po ang mga bagong baptize, tinuturuan po kayo ngayon. Ngayon po mga kapatid, para makapag-produce po tayo ng mas maraming worker o mas maraming mga tao na mangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, siyempre, yun nga po yung una, kailangan po silang turuan. Okay? Lalo na po yung mga bagong baptize natin ng linggo. No? Pag sinabihan mo sila na ipangaral yung Ebanghelyo, ano yun? Hindi nila alam yun. At hindi nila alam paano sila magsisimula at kung ano ang sasalitain nila. Kaya responsible po ang isang pastor o ang isang worker in charge sa church na turuan sila. Ngayon, pag naturuan na po, gaya po ninyo, pag kayo po ay naturuan na, lalo na po ng pinaka-basic na ito, ay kailangan din po ipangaral po natin o ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Ngayon po, mga pangunahing bagay na dapat gawin ng isang taong individual upang maging bahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Okay? Para daw po ikaw ay maging bahagi ng misyon, unang-unang gagawin mo, dapat ikaw ay alagad ng Diyos. Dapat maging unang-una ka na maging alagad. Kasi paano ka magiging bahagi ng misyon kung ikaw po ay drug addict, kung ikaw po ay manglalasing, kung ikaw po ay nagbibisyo, kung ikaw po ay nagsusugal? Paano mo sasabihin sa mga tao na, mga kapatid, tumigil na tayo sa ating mga kasalanan kung ikaw ay kilalang-kilala na manunugal? So, kailangan unahin mo ang iyong sarili na ikaw po ay maging alagad ng Panginoon. Yan po ang unang-una. Para makapag-produce tayo ng mga tao na may takot sa Panginoon na ipapangaral din ang salita ng Diyos, kailangan unahin mo sarili mo. Kailangan ikaw ay
maging worker o ikaw po ay maging aalagad po ng ating Panginoon. Sumunod, kailangan mong alamin kung ano po ang mga iniuutos ni Kristo. So ngayon, kapag ikaw po ay naging alagad na, nagsisi ka, nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, at ang sabi dyan mga kapatid, para maging bahagi ka ng tinatawag na misyon, kailangan malaman mo ang kautusan ni Kristo. Sa paanong paraan? Gaya po ng sinasabi sa aklat po ni Joshua, chapter 1, verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong paggulay-gulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kaukasan. So ito po, gaya ng sulat po dito sa sulat ni Joshua, mga kapatid, na ang aklat po ng kautusan o yan pong Biblia ay kailangan pala natin basahin. Okay? Para masunod po natin ang lahat ng ano daw po yung masunod natin, mga kapatid, ang lahat ng nakasulat dito. Sabi ng Biblia. Okay? At ang pagbabasa daw, mga kapatid, o ang pagme-meditate, tuwing kailan daw po? Araw at gabi. Yan po yung suggested, mga kapatid, kapag magbabasa ng Bible. Araw at gabi. Pero kung ikaw naman po ay busy tao, gaya niya, halimbawa, ikaw po ay isang factory worker, gigising ka na madaling araw, uuwi ka, mga kapatid, ng gabi na, siyempre pagod na pagod ka. No? Ang ating naman Panginoong Diyos hindi naman yan gaya ng tao na grabe kung sige, pag hindi ka nagbasa, kukunin ko na ang buhay mo ngayon. Hindi po ganun yun, mga kapatid. So kayo po ang nakakaalam, tayo po sa ating sarili ang nakakaalam kung ano po ang mga oras na libre tayo para magbasa. No? Hindi naman po talaga, lalo na sa ating panahon, hindi po ba, sa ating panahon, hindi po pare-parehas ang bakante po na oras na meron tayo. Kung ang bakante mo lang na oras ay tanghali, at yun lang talaga ang kaya mo, at least, umuusad ka. Nakukuha po ba natin? Magbasa ka. Okay? Pagkagabi naman, yun lang talaga ang bakante mo, basa ka kahit isang chapter, malaking bagay na yun, mga kapatid. So, para ikaw ay maging bahagi ng misyon, mga kapatid, una, ano daw po, mga kapatid, dapat ikaw ay una, alagad ka. Ikaw ang unang-una. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na nagbago ka dahil sa Panginoon. Kabilang ka. Sumunod, ang sabi, alamin mo ang mga kautusan sa pamamagitan ng ano po, mga kapatid, pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So napaka-importante po, mga kapatid, na tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Gaya po ng sinabi ko sa inyo noon pa, mga kapatid, na ito po isang malaking challenge sa ating lahat bilang mga mananampalataya na ating Panginoon. Napakahirap po at napakalaking question sa Panginoon kung mamamatay tayo, halimbawa, nabuhay ka ng 60 years. Halimbawa, tinawag ka na Panginoon, 20 years old ka. At 60 years old ang buhay mo. So, meron kang 40 years, tama? Para magbasa ng Bible. Alam niyo, ang 40 years ay sobra-sobra na para tapusin ang Bible. Kasi ayon po sa pag-aaral, para matapos daw po ang Biblia, para matapos daw po basahin ang Biblia, if I'm not mistaken, kailangan mo daw basahin ang Biblia ng araw-araw at bawat araw, 3 beses o yung 3 chapter, tapos pagdating ng linggo, basahin mo daw 5 chapter. Sa loob ng 1 taon, mga kapatid, matatapos mo ang Bible. Pero dahil sa sobrang busy ng bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi naman po tayo inuobliga na ganun kabilis. Pero at least sana umuusad tayo kasi doon sa ating binabasa, doon tayo natututo.
At yung natututunan natin, yun yung ating ibinabahagi sa tao. Nakuha natin mga kapatid. Kasi paano mo ipapangaral ang salita ng Diyos? Paano ka magiging bahagi ng misyon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos kung ikaw nga mismo wala kang alam sa salita ng Panginoon? So kailangan yan po ay basahin po natin, no? Sa oras kung kailan po kayo bakante. Nakuha ninyo? Okay? Ngayon po, ano bang bagay o ano bang uri na manggagawa ang kailangan sa pagpapalaganap? Okay? Ulitin ko ulit. Ang mission po natin, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. At ang sumunod, bautismuhan sila. Pagkatapos bautismuhan, ituro sa kanila ang aral ni Kristo. So para ikaw ay maging bahagi ng misyon, una, dapat ikaw ay, unang-una, ano ka dapat? Ikaw ay, alagad ka dapat. So, para maintindihan nyo hindi pa pwedeng maging sundalo ka kung hindi ka sundalo. Okay? Parang sa bansang Pilipinas, hindi porket may hawak kang baril, sundalo ka. Okay? Para matulungan mo ang bansang Pilipinas, para protektahan mga kapatid ang kalayaan ng Pilipinas, halimbawa lang ito unang-una, dapat sundalo ka. Maging sundalo ka. Anong gagawin mo? Papasok ka sa pagiging sundalo, kailangan mo mag-train. Ganun din. Para maging bahagi tayo ng misyon, kailangan una, maging alagad muna tayo. At para maging alagad tayo, ano pong ating gagawin mga kapatid? Kailangan natin magsisi, magbautismo sa pangalan ni Jesus, at aralin ang salita ng ating Panginoon. Dapat una ikaw ay alagad, alamin mo ang mga utos po sa Biblia sa pamamagitan ng pagbabasa. Sumunod po mga kapatid, ano bang uri ng manggagawa? Ano bang uri ng alagad ang kailangan sa pagpapalaganap? So, ibig sabihin mga kapatid, merong classification pagdating po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi pa pwede, mga kapatid, na pag narinig mo ang salita ng Diyos, pwede ka na. Hindi po pwede ka ng mga kapatid. Hindi po pwede mga kapatid na hindi, alam ko na kailangan ko nang ipangaral ng salita ng Diyos. Meron po mga kapatid na tinutukoy ang Biblia sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Sabi dito sa wikang Ingles, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ibig sabihin, ang classification mga kapatid, o ang uri ng isang alagad, okay? Dadagdagan ko, ng isang tunay na alagad. Kasi hindi po lahat ng nakikita nating nagsisimba ay alagad ng Diyos. Maniwanag mga kapatid? Ulitin ko po. Hindi po lahat ng dumadalo sa simbahan sa pagtitipon ay alagad ng Diyos. Kasi pag sinabi mong alagad ka ng Diyos, dapat you are fully equipped. Ibig sabihin mga kapatid, kung baga sa sundalo, kung ano ang mga kagamitan ng pangsundalo, dapat meron ganun. Hindi lang puro baril, wala kang bala. So kailangan mga kapatid, fully equipped ka. Sabi dito mga kapatid, sikapin mong humarap na subok sa Diyos. Kailangan nating sikapin mga kapatid. Gaya ng isinulat ni Apostol Pablo sa ikalawang sulat niya kay Timoteo, kasi naka-address po ito kay Timoteo. Si Timoteo po mga kapatid is a young leader of the church. Sinabihan niya si Timoteo, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Kung paano niya sinasabi
kay Timoteo na humarap siyang subok sa Diyos. Tandaan niyo, worker din siya, na-produce po siya bilang isang worker, no, sa pamamagitan ng pangangaral. Gayon din po ako, at kayo po ay tinuturuan din ng salitang ito, tayo pong lahat, na pagsikapan po nating humarap na subok sa Diyos. Dapat tested ka. Paano mo sasabihin sa tao na manalangin ka sapagkat ang Diyos ay tumutugon kung ikaw ay tatawag? Paano mo sasabihin sa tao na siya'y manalangin kung ikaw mismo hindi ka tested sa tinatawag po na prayer? Nakukuha po ninyo? Paano mo sasabihin sa taong ang Diyos ay dumidinig ng panalangin kung ikaw nga mismo hindi mo pa nasusubukan sa buhay mo na dininig ng Diyos ang panalangin? So what you say, mga kapatid, dapat experiencado mo yun. No? What you say is what you experience. Kaya nga po, kung ano po ang ating itinuturo, yun po yung ating na-experiensa at sinusunod. Paano mo tuturuan ng tao na siya'y huwag kakain ng dinuguan? Kasi isa po yan sa utos po ni Kristo. Baka akala po ninyo, utos ni Kristo, huwag po tayo kakain ng dinuguan sapagkat hindi po yan pagkain. Ngayon, paano mo ituturo na huwag kakain ng dinuguan ang isang tao kung ikaw mismo kumakain ka ng dinuguan? Nakuha niyo, mga kapatid? So, isa lang ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw po ay tunay na alagad, tunay ka rin po, mga kapatid, na nasubukan. Tested ka. Paano mo ipapangaral sa tao na mahalin niya ang gawain ng Panginoon kung ikaw mismo na nag-aari sa inyong sarili na worker ka, wala kang pakialam sa gawain ng Diyos? Nakuha niyo, mga kapatid? Paano mo sasabihin sa mga tao na huwag papabayaan ang templo ng Panginoon kung ikaw mismo ang number one, mga kapatid, na nagpapabaya sa templo ng Diyos? Nakuha niyo, mga kapatid? So, napaka-basic lamang po. Kailangan tested. Alam ko po, marami na po kayong nakita, nasaksiyan, na mga dating worker na tumatayo sa isang simbahan. Tama po ba? Marami po sa atin yung nakasaksi. Mga kapatid, pakinggan niyo. Likas na may katalinuhan. Magaling sa pagsasalita. Okay? Matatas ang memorya. Nandoon ang tinatawag na potential. At marami ka pang bagay na makikita. Ngunit, paglipas ng mahabang panahon, minsan nga maiksi lang, hindi na sila nakita sa simbahan. Bakit? Hindi nasubukan. Hindi sila tested. Kaya, kung kayo man po ay mabigyan ng pagkakataon na tumayo sa pulpit, hindi pa yan, mga kapatid, ang dulo. Hindi pa po yan ang dulo na ginagamit na ako, so alagad na ako. Mga kapatid, hindi pa yan. Masasabi mo lang sa sarili mo, 100% na lingkod ka nga ng Diyos kung alam mo sa sarili mo na na-test ka, na-test of time ka, mga kapatid, na-test ka sa maraming bagay, na ikaw mismo sa sarili mo, mga kapatid, nandoon yung sakit at sikip ng dibdib kapag hindi mo natutupad ang tungkuling ibinigay sa iyo. Yun, mga kapatid, ang tunay na lingkod ng Panginoon. At wag basta-basta, mga kapatid, magpakakumpiyansa na pag ikaw po ay nagagamit na sa Panginoon, nagagamit ka na ng Panginoon sa isang gawain, ay talagang wala nang, alam niyo yun, hindi ka na dapat mag-wonder. Isa ka ng ganap na manggagawa ng Panginoon. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi. No? So, kailangan po maging
wise. Ngayon po, bago po tayo magtapos mga kapatid, baybayin po ulit natin. Ano po ang mission po natin? Ano po ang misyong ibinigay ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit? Ano po ang iniutos sa iglesia? Ipangaral po ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa bawat bansa. Ano pong sumunod? Bautismuhan daw po sila. Okay? Kapag ikaw po ay member, nakapangaral ka, sumampalataya sa na gusto niyo magpabautismo, tawagin niyo po ang inyong pastor. Hindi ka pwedeng bumautismo. Kasi meron pong inilagay ang Diyos sa isang simbahan para bumautismo. Hindi po lahat ng nabautismohan ay pwede nang magbautismo. Okay? Meron pong inilalagay po ng mga pastor. Ngayon po, pagkatapos bautismohan, ano pong gagawin? Ituro daw sa kanila ang lahat ng mga iniuutos nino ni Kristo. Hindi ni pastor, ni Kristo po mga kapatid. Kasi may mga pastor po mga kapatid na nagpipreach sa sarili lang nilang kaalaman. So, sa preaching po ni Jesus Christ, ang ating po dapat paniwalaan. Ngayon po, kung ikaw po ay nagsisi na bautismuhan na sa pangalan ni Jesus, para maging bahagi ka ng misyon, ano po ang dapat mong gawin? Dapat ano? Ano po dapat mga kapatid? Una, dapat ikaw ay alagad na. Dapat nabautismuhan ka na. No? Ngayon, pag ikaw po ay nabautismuhan ng mga kapatid, ano po ang dapat mong gawin? Ano po ang responsibility natin? Pag nabautismuhan na, kailangan po nating alamin ang aral ng Biblia, ang aral po ni Kristo. Sa pamamagitan ng ano po? Pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Ayon po sa Joshua chapter 1 verse 8. Ngayon po, ano pong uri ng isang manggagawa ng Panginoon o ano pong uri ng alagad ng Diyos ang kailangan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo na kung saan ay mission po natin. Ano po daw yun mga kapatid? Dapat po ay siya ay subok. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, muli kong babasahin, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Bago po tayo magtapos mga kapatid ha, kahit sabihin mo ng 5 years ka na nagiging worker ng simbahan, tapos feeling mo, ang lakas-lakas mo. Bakit malakas ka? So, kailangan natin alamin bakit ka malakas. Okay? May mga taong ang lakas-lakas po nila kasi single sila. Nakuha ninyo? Single sila. Wala silang kasintahan. Kaya talagang nag-aapoy yung mga sinasabi nila. Nakikita mo rin, nagre-reflect sa kanilang buhay. Di ba? Na pag sinabi nilang manalangin ka, may power yun kasi nakikita mo sa kanila. Pero hindi pa kasi tapos. Okay? Dahil marami rin po, alam ko, nakita nyo rin po yan. May mga, masabi na natin mga, kasi dalawa o mahigit, mga na yan. Hindi naman yung singular. So may mga nakita na tayo, magmula noon, na mga kapatiran, sobrang init sa paglilingkod sa Diyos. Nung nagkaroon ng kasintahan, yung iba, wala na sa simbahan. Yung iba, tumalikod na. Sinira na ang kanilang buhay, mga kapatid. Yung iba, nag-asawa ng maaga. Yung iba, mga kapatid, nung nagkaroon ng kasintahan, mas minahal pa ang kasintahan kasi sa Panginoon. Yan. So, walang makapagsasabi, mga kapatid, ng mangyayari sa hinaharap. Kaya, ang pinaka-root word na dapat natin tandaan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Araw-araw ay pagkakataon na maipakita na meron tayong pagsisikap na humarap sa Panginoon. Huwag niyo pong ipagpapalit ang Panginoon sa mga bagay na temporal. Mga bagay po na mayroong katapusan. Kasi pagdating ng panahon, mga kapatid, yung mga bagay na mas inatupag natin kasi sa paglingkuran ng Panginoon, yan pong bagay na yan, mga kapatid,
ay pagsisisihan po natin pagdating ng panahon. Bakit po? Ang lahat po ng tao natatalikod sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang aral ng Biblia? Mabuti pang hindi niya na, ano sabi? Hindi niya nalaman ang aral. Kaysa sa nalaman niya tapos tumalikod siya. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ano? So, napaka-importante mga kapatid, magkaroon tayo ng pagsusumikap na maipakita sa Diyos na tayo po ay subok. At sabi, ulitin ko po, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Mga kapatid, bago tayo magtapos, iiwan ko po sa inyo ang mensaheng ito. Meron tayong misyon. Okay? Ilagay niyo po sa isipan ninyo, nasa school ka man, nasa trabaho ka man, nasa bahay ka man, nasa galaan ka man, meron pong inaasahan ang Diyos sa atin na tayo po ay makikiisa sa misyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Okay? Pero sa oras na ito, purihin po natin ang ating Panginoon at tinatawagan po ang tagapanguna ng gawa.